hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo. Ano ko na dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganoon rin ako noon. Almost 3 years sa labas ako nagtatrabaho. Well, nag-training para sa koneksyon ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap na magkikinig ako. OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it could take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo?
Matagal pa naman ako dito, isang buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sa sabihin ninyo. Hindi ako nagbubula, ha? Yung mga taga rito na tumanda na nung nakilala yung pamilya ko. Yung matanda na, yung may karanasan sa Davao noon. Alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya. Ano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganon na-experience namin ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lula ko at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan. Huwag na yung, kasi that's reality. Ginusto mo natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung mga sentimental na ano. Basta dito, punta tayo dito, nagtrabaho. At nandito kami, pinsan, napasyal ako, kasama ko ang anak ko. Saan ba si... May anak ba ako dito sa labas sa inyo? Sobra naman yung 5. Pagkaalam ko 2. Saan ba pamilya ko? Wala pa, sir. Wala pa. Wala pa si Inday na nakausap, okay na. Importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabutit naman. So, ano ang pag-usapan natin? May pera kayo ibigay? Basket 10 Hong Kong dollars lang. Marang makinakitain dito. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ng usapan natin, give, kaya lahat. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient with government. It is not
at all times maganda. Minsan ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well, of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan not only dito sa Hong Kong but all over the world, Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, nagpapasalamat ako, ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapag-aral ng husto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko? When people ask me what kind of witchcraft I used to get rich, it's not to discredit anyone's work. I kept this secret for a long time, but I'm feeling such a good energy on this podcast, and I know this might surprise a lot of people. It's no secret that I was once homeless. I used to sleep under a bridge, and everyone looked at me with contempt. But people think I did something wrong to become rich. To put an end to these rumors, I'm going to tell you what really happened in my life. I didn't work hard. I didn't marry an old rich man. I didn't do anything wrong. The only thing I did was follow the advice of a Korean astrophysicist. I was hungry, and seeing my situation, he offered me dinner at a restaurant, and that dinner changed my entire life. He told me that the key to success was hidden in my birth date. At that moment, I didn't understand, but I took the test with him. And when my results came out, I saw my entire life written in front of me. The birth... Ano man ang kasalanan ko? Na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako lang yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sa ito. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, tuta, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. Hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime,
mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin. Kaya bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Filipinos, hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ko ini. Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, patayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Anso, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko, law. So, but, guro sa trabaho, saka sa, alam mo sa gabi, dyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At dyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino ba nakita ninyo maganda sa araw? Kita? Sa araw. Yung nagtatrabaho, pati ng basket, na mamalinggi. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas. Mga anghel, gising na. Ang mga demonyong putang inatulog na. Hindi. Ano na tayo? Seriously now. No, our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong mahinang klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor for exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Yun na. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Yung mga dalaga. Mahirap kaya walang ano. Hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito pa. Nandiyan ba asawa ko? Well, you know, ganito yan. We were
not really ordered, but maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin ay request from the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Ako wala naman akong no plans to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. So, but meron akong mga kaibigan na nandito. Grupo kami dumating. I happen to promise my... Sa ano nga yung... Wala pang asawa ko. Wala